Hi guys, what's up? Ako nga pala si Dino, nagtatrabaho dito sa cruise ship. So ang topic po natin for today is ilang oras ba ang trabaho dito sa barko? Ang sagot ko po is nakadepende po kung ilang oras yung duty mo. Nakadepende rin sa menu. Kung halimbawa yung menu is medyo maraming item na gagawin, minsan po isaabot po ng 11 hours. Kapag medyo mabagal naman yung mga kasama mo, kasi hindi naman natin maiwasan na mayroong mga ganun, minsan naabot ng 12 to 13 hours. Pero bawal po tayong lumagpas dito sa 14 hours kasi meron po tayong batas na kailangan within one day makapagpahinga po tayo ng at least 10 hours, kasi for the whole 8 months wala po tayong day off at tuloy-tuloy po yung trabaho natin. Ganun. May mga menu naman na medyo mabilis lang, hindi naman lahat ng menu for the day medyo marami kang item na gagawin. Kaya minsan meron din 10 hours, pinaka mababa na po yung 10 hours. Lalo na pag kapag madali lang yung menu. Pero pag halimbawa may tayo everyday US PH, lalo na kapag US port, yun yung tinatawag na deep cleaning every US port. Kasi pagdaong po natin ng US port, kung alin mang US port, meron pong tinatawag na US PH inspection. So ganun po. Halimbawa, mabilis kang mga kasama mo, minsan naabot lang din kayo ng 11, 10:30, ganun. Pero dapat po, hindi po lalagpas ng 14 hours at gagawa ka ng paraan talaga para matapos mo yung trabaho mo na hindi aabot ng 14 hours. Kasi pag aabot ng 14 hours, iba na po yung nun. Meron ka na pong violation. Ang kumpanya po natin, pagkakaroon ng violation, gawa ng meron tayong MLC. So, hindi ko na po i-discuss lahat. Basta ganun po. Kaya, ang masasabi ko lang, kapag magtrabaho na kayo dito sa barko, kung makapasok na kayo, is hanapan nyo ng paraan na mapadali yung trabaho nyo. Huwag po yung iasa yung trabaho sa iba, dumiskarte ka at magtulungan. Kasi kung magkanya-kanya, yun po ang dahilan kung bakit kayo matatagalan. So kagaya ng team ko ngayon is, maganda yung team ko ngayon. Isang Pilipino, 2 Indonesian, at isang Indian. So okay naman ang team namin. Kaya medyo natatawas kami sa oras nang hindi ganong late. Kailangan lang medyo galaw ng konti at pag-organize ng pasunod-sunod na trabaho para hindi kayo mahihirapan. Kasi kung halimbawa mag-iasa mo yung trabaho mo sa iba, syempre mas lalo kayong matatagalan. So ayan, hanggang dito na lang po, hanggang sa susunod na naman po nating video. Okay, see you.